Magandang araw ng linggo at magandang tanghali sa inyong lahat. Today is November 23. Palapit na talaga ang December. Hindi na mapipigilan. Ilang araw na lang. December na. New episode, new learning. Welcome to JMC series, your daily source of wisdom, motivation, and financial growth. Here we believe that success starts with the right mindset and wealth begin with the right knowledge. So, if you are ready to take charge of your life, unlock your potential, not just a financial freedom, but also a wiser and stronger you, hit that subscribe button and turn on the notification bell and join our growing community of dreamers and doers. This is episode 15. Mga injustice na madalas hindi napapansin ng isang pamilya sa kanilang mga tahanan, mga nangyayari sa kanilang buhay, sa kanilang bahay araw-araw. Maraming hindi nakikitang mga injustice sa loob ng tahanan. Isa na rito ang mga iba't ibang mga ugali ng mga magkakamag-anak o kapamilya, magkapatid, mag-ina, mag-ama, mga ugali na laging pumupuna sa pagkukulang ng bawat isa sa kanilang tahanan. Na para bang laging ikaw yung nakikita na mali. Mali yung mga desisyon mo, mali yung sinasabi mo, diba? Kahit na gusto mo lang magkaroon ng peace, kaya sinabi mo na hindi pwede, pero pinupuna ka na. Dahil hindi nila naintindihan ang mga bagay, kaya ang bilis nila pumuna sa mga desisyon ng kanilang mga anak, kapatid o magulang. Hindi nila namamalayan sa kanilang pamumuna, isa na rin palang may mga pasanin at problemang hindi nakikita. Hindi nila nakikita dahil puna sila ng puna sa desisyon ng isang tao kahit nasa tamang edad na. At isa pang hindi makatarungang ugali ng ibang miyembro ng pamilya o kamag-anak na ipasa ang kanilang responsibility sa iba. Minsan, nagugulat na lang ang isang tao na may responsibilidad na siya na hindi naman niya pinaplano, hindi naman niya ginawa. Minsan o kadalasan sa tahanan, napipilitan na lang sila akuin ang problema o responsibilidad na akuin kahit hindi naman nila pinili. Lahat tayo may kanya-kanyang pangarap at plano sa buhay. Kahit mag-ina kayo, magkapatid pa kayo, mag-ama, hindi makatarungan na susurpresahin ninyo sila ng mga problema ninyo, ng mga dapat responsibility ninyo. Huwag nyo silang surpresahin ng mga maling desisyon ninyo para i-shoulder ang inyong pamilya dahil sa mga maling desisyon nyo. O problemang ikaw mismo ang may dala dahil ang resulta ay pwedeng magkaroon ng tampuhan, magkakaroon ng sisihan, at magkakalayo-layo ang loob at mawawala ang respeto. Ang pagpasa ng pasanin sa iba
ay parang nakakabawas ng respeto. Lalong-lalo na kung hindi ka man lang na nagtanong, humingi ng pahintulot, yung bigla-bigla na lang parang binagsak sa harapan, di ba? At kadalasan yan, nangyayari yan sa ating mga Pilipino. Minsan, kapag nangyari na, tikong bibig na lang tayo na kahit kasalanan niya, parang pipigilan na lang natin yung sarili natin na hindi magsalita para hindi masaktan. At minsan, kahit kasalanan, siya mismo yung gumawa ng problema at kapag nagsalita naman ang isa sa family member, nagagalit naman, nagtatampo. Yun yung mga injustice na hindi natin namamalayan na nagagawa natin sa ating pamilya. Mahalagang laging tandaan na lahat tayo ay may pressure na dala-dala sa ating buhay sa bawat isa. May mga bagay na dinadala mag-isa. Kaya sana walang surprises na obligasyon na bigla-bigla na lang ipapaako. Kasi mas lalo mong pinapabigat at pinapahirap ang sitwasyon ng pamilya niyo. Ang tulong ay dapat kusang loob. Hindi pinipilit. Dapat mula sa puso ang pagtulong ng isang tao. Kapag pinilit, hindi iyon tulong, kundi tulong aresto. Diba? Yung mga biglaan na mga pinapaako sa'yo, parang inaaresto ka. Kasi hindi mo alam eh. Tapos bigla-bigla na lang darating sa'yo. Yung hindi ka man lang kakausapin kung okay lang sa'yo. Kung pwede ba, kung maari ba. Basta darating. Walang salita. Diba? Napaka-injustice. Napaka-injustice. At lalong-lalo na sa mga anak, yung bigla-bigla na lang nag-aasawa, bigla-bigla na lang nagbubuntis, tapos yung kanilang mga magulang hindi alam, tapos dalhin sa bahay. Ngayon, siyempre magulang, hindi na lang magsasalita. Kahit magagalit, pero pinipigilan na lang yung mga gusto nilang sabihin. At minsan, yung iba, ginagamit na lang yung anak. Dahil sinasabi, total papatawarin ako, total bata ito, mapapatawad din ako. Magbabago rin yung pagtrato nila sa akin balang araw. So, yun. Yun yung mga injustice na madalas nangyayari sa tahanan. Halimbawa ng mga injustice, yung magulang trabaho ng trabaho, yung mga anak nasa bahay lang. Pag-uwi ng magulang, sila pa rin ang nagluto, naglinis ng bahay. Pero itong mga anak, cellphone lang ng cellphone, walang ginagawa. Aalis lang kasama ang barkada. Yan. Isa na injustice. Kaya ikaw, kung may problema, humanap ng paraan. Planuhin kung paano makakahaon. Ikaw ang may obligasyon sa sarili mong buhay. Kung may tutulong man, dapat kusang loob mula sa puso nila at sa kanilang pagmamahal sa iyo. Hindi dahil napilitan o napuwersa sila. Ito yung 5 rason na madalas nangyayari sa pamilya o kamag-anak. Una, pagpasa ng responsibilidad. Biglang ipapasa sa iyo ang bayarin, obligasyon o
o mga problema na hindi mo pinasok. Pangalawa, pamumuna nang walang alam sa pinagdadaanan. Laging pinupuna ang pagkukulang. Pero hindi naintindihan ang kabuuang sitwasyon. Yung hindi pa nga nagtanong, pinupuna na. Hindi pa nga alam kung bakit nangyari, bakit ginawa, pinupuna na. Diba? Napaka-injustice. Kaya minsan yung iba, kahit gustuhin man mag-share, parang ayaw na lang nila. Kasi hindi nakakatulong. Alam nila na hindi makakatulong kahit i-share pa nila. Kaya sinasarili na lang nila yung kanilang mga plano o problema. Pangatlo, pagpuwersa ng tulong. Tinatrato ang tulong na kailangan obligasyon, hindi kusang loob. At madalas ito nangyayari sa bawat pamilya. Dahil pamilya raw, kaya kailangan mong gawin. Obligasyon mo. Kasi pamilya mo eh. Pang-apat, pagpapabaya sa sariling obligasyon. Umaasa lagi na may sasalo. Kaya hindi nagkaroon ng oras na magplano at magsikap. Parang iniisip niya na madali lang sa kanya ang buhay. Kasi may mga tao na nagsasacrifice para sa kanya. Napaka-selfish, di ba? Napaka-selfish sa ganyang part na yung iba magsasacrifice habang yung iba hayahay lang. Kumbaga hayahay, naghihintay. Naghihintay ng tulong, naghihintay kung kailan darating. Diba? Selfish yung ganung sitwasyon na habang may napapagod, may lumalaban, pero meron ding naghihintay lang. Diba? Ang sakit. Injustice. Napaka-selfish. Panglima, pagkawatak-watak na relasyon dahil sa tampuhan at sama ng loob. Dala ng mga invisible injustice na nangyayari sa tahanan, sa pamilya. May naagrabyado, may pagod, may umaasa. Tao lang tayo. Napapagod. Kapag napagod, marami agad ang iniisip. Nagkakaroon agad ng stress. At minsan, kapag sobrang-sobra na ang pagod, nagkakaroon ng anxiety na pwede pang maging depression. Makikita mo yung ibang tao na marami silang mga pinagdadaanan, mas pinili na lang nila na tapusin yung kanilang buhay. Kasi parang nag-iisa na lang sila sa mundo. Parang pakiramdam nila ang bigat-bigat ng pasanin nila. Kaya sana ang cycle na yan ay maputol na. Maputol na para hindi patuloy. Paano kung may mga injustice man na nangyayari sa bawat tahanan ninyo? Isipin mo kung paano mo pagaanin, kung anong paraan na gagawin mo para mabawasan ang bigat kung sino man yung nagpasan ng problema na ginawa ng isang pamilya. Narito ang 5 solusyon para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Una, magkaroon ng malinaw na hangganan o boundaries. Matutong magsabi ng hindi kung hindi mo kaya. Hindi ito kawalan ng malasakit, kundi proteksyon sa sarili. Siyempre, kapag na-decline, kapag nasagot na hindi, huwag rin sumama ang loob. Huwag magalit.
Kailangan mong gumawa ng paraan. Paanong solusyon na gagawin mo para gumaan ang bigat ng sitwasyon. Pangalawa, kausapin ng maayos o mag-usap ng maayos. Huwag agad magalit o magtampo. Kapag sinabing hindi, at syempre kapag hindi mo kaya, sabihin mo ang totoo. Para alam nila, para makapaghanap sila ng solusyon. Pangatlo, itaguyod ang patas na pananagutan. Ang bawat pamilya o kamag-anak dapat alam nila ang kanilang kanya-kanyang obligasyon. Dahil ang pamilyang nagtutulungan ay masayang pamilya. Nagtutulungan meaning walang umaasa. Lahat nag-sacrifice, lahat lumalaban. Yun ang tunay na nagmamahalan na pamilya. Lahat ay lumalaban. Maliban lang kung may sakit, may karamdaman o matanda. Yun, exempted na yun. Pang-apat, magsikap at magplano. Huwag umasa na may sasalo sa iyong problema. Dahil lahat tayo ay kailangan lumaban. At meron tayong problema na dapat ipaglaban, ayusin, masolve. At kung lahat ay lumalaban, dito mo makikita na may pagmamahal at malasakit sa isa't isa. Panglima, pahalagahan ang kusang tulong. Ang tunay na tulong ay nagmumula sa puso, hindi sa napipilitan lang. At ang taong tumutulong ay nag-i-invest yan sila ng kabutihan na pwede rin nilang anihin sa darating na panahon. Kaya wag mong sayangin. Dapat mong i-appreciate at palaguin. Dahil sa oras na kailangan niya ng tulong, nandyan ka. Hindi dahil may utang na loob ka, kundi dahil may malasakit ka. Mula sa puso rin ang pagtulong mo. Ang punto lang dito is problema mo, solusyon mo. Problema nila, solusyon nila. Kung tutulong man tayo, ay mula sa puso. Hindi dahil napipilitan tayo at naobliga. Ang sarap tumulong kapag mula sa puso. Kasi kapag napilitan tayo, ay mabigat sa loob. Yung parang tumutulong nga, pero may bigat sa loob. Kaya nagkakaroon ng mabigat na pasanin. Dahil hindi niya plano, napipilitan na lang, siyempre kamag-anak, kaya hindi na lang nagsasalita kahit nabibigatan na. Sana may natutunan kayo about sa mga injustice na nangyayari sa bawat tahanan. So before we end this episode, success is not about money. It is about mindset, discipline, and wisdom. So keep pushing forward, keep learning, and keep growing. This is Gina Kalinog reminding you your future is built today. See you in the next episode.